Noong Sabado, napatalsik ng opposition-led parliament ng South Korea si President Yoon Suk-yeol. Bumoto ang parlamento na suspindihin si Yoon sa kanyang mga opisyal na gawain. Ito ay matapos niyang ideklara ng maikling panahon at matapos ng ilang oras ay bawiin ang martial law sa bansa. Si NJ De Guzman para sa report. Natuloy din ang pag-i-impeach kay South Korean President Yoon Suk-yeol ilang araw matapos niyang tangkaing ipatupad ang martial law sa bansa. 가 204표, 부 85표, 기권 3표, 무효 8표로서 가결되었음을 선포합니다. Sa ilalim ng Constitution, magsisilbing acting president si Prime Minister Han Duck-soo na inapunti ni Yoon. Si Yoon ang pangalawang konserbatibong presidente na inimpeach sa South Korea. Kasunod ito ni Park Geun-hye na tinanggal sa pwesto noong 2017. Ang mosyon ay natuloy nang ang ilang mga miyembro ng People Power Party ni Yoon ang sumali na rin sa oposisyon na kumukontrol sa 192 seats sa 300-member National Assembly. Dahil dito nakuha ang 2/3 threshold na kailangan para sa impeachment. 204 ang bumoto para sa impeachment habang 85 naman ang kumontra. 3 ang nag-abstain at 8 balota ang invalid. Samantala, nagdiwang ang South Koreans matapos ipahayag ang impeachment ni Yoon. Isang malaking grupo ng anti-Yoon protesters ang nagtipon sa labas ng National Assembly sa Seoul habang nag-aabang ng resulta ng boto. Kahit na suspindido, mananatili si Yoon sa pwesto. Magdidesisyon ang Constitutional Court kung tuluyan siyang aalisin sa pwesto sa darating na 6 na buwan. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.